Ang kilalang crypto at finance analyst na si Max Avery ay naglabas ng kanyang pananaw tungkol kay XRP Ledger at sa mabilis nitong pag-angat sa larangan ng tokenization. Ayon sa kanya, malinaw daw ang nakikitang potensyal ni XRP at ito raw ang magiging susunod na yugto ng paglago sa buong digital asset market. Hindi lamang po ito hype or bulong-bulungan dahil nakabase po ang kanyang sinabi sa totoong paglawak ng paggamit kay XRP sa mga institution. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang ibig sabihin ng pahayag ni Max Avery? Sabi po rito ay Max Avery, a well-known figure in crypto and finance circles, recently shared his views on the XRP Ledger or XRPL and its growing relevance in the evolving tokenization landscape. His comments provided a grounded perspective on what many XRP holders believe to be a significant turning point for the network. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Ayon po kay Ginoong Max Avery, dumarami na ang mga institusyon na tumatangkilik sa XRP Ledger dahil sa lumalawak na mundo ng tokenization. Ang tokenization ay proseso po ng pag-convert ng real-world assets gaya ng lupa o ginto sa digital form. Para kay Avery, ito ang patunay na si XRP ay hindi lang isang speculative coin kundi isang technology na may tunay na gamit. Sa kanyang pananaw, malapit nang maranasan ng network ang malaking pagbabago na magpapatibay sa posisyon nito sa global finance. Sa market impact, ang ganitong pahayag mula sa eksperto ay kadalasang nagbubunsod ng renewed confidence sa market. Kaya pwede pong magdulot ng panibagong demand para kay XRP. Ngayon ay bakit po ba kakaiba ang pananaw ni Ginoong Avery sa ibang analyst? Sabi rito ay while the digital asset market continues to fluctuate, Avery's remarks stand out for their focus on tangible growth rather than relying on speculation and investor optimism. Yan, ibig pong sabihin niyan ay habang pabago-bago daw po ang galaw ng crypto market, ang punto ni Ginong Avery ay hindi nakabatay sa hype kundi sa aktwal na pag-unlad ng network. Karamihan sa mga analyst ay tumitingin po sa presyo pero si Ginong Avery ay tumitingin sa aktwal na paggamit ng technology. Para sa kanya, ang tunay na sukatan ng halaga ng isang crypto ay kung paano po ito ginagamit sa totoong mundo. Sa kasong ito, malinaw na nakatutok po siya sa tunay na gamit na XRP sa tokenization at saka cross-border payments. Sa market impact, kapag ganito pong klase ng fundamental analysis ang nangingibabaw, kadalasan ay mas tumatagal po at mas matibay ang bullish momentum ng asset. Paano naman po pinapalakas ng mga institution ang XRP Ledger? Sabi po rito ay Avery stated that every time a new institution starts using the XRP Ledger to issue or trade tokenized assets, it adds volume, activity, and real-world use. His point highlights a growing movement among blockchain projects to attract institutional adoption, but in XRP's case, the focus is firmly on practical utility rather than speculation. Yan, paliwanag po natin yan. Ipinunto daw po ni Ginong Avery na bawat institution na gumagamit ng XRP Ledger ay nagdadagdag ng aktibidad at tunay na gamit sa network. Habang ang ibang crypto projects ay nakasentro sa speculation, si XRP ay tumitibay sa pamamagitan po ng real-world use. Sa bawat bagong partnership, nadaragdagan ang volume at liquidity ng XRP kaysa mas nagiging kaakit-akit ito sa mga financial institutions. Ito po ang klase ng adoption na hindi basta hype kundi may konkretong resulta. Sa market impact, kapag lumalago po ang institutional usage, natural na tumataas ang transaction volume na pwedeng magdulot ng long-term price stability at saka upward momentum. Paano naman po ginagamit ng Ripple ang XRP Ledger sa tokenization? Sabi po rito ay over the past few years, Ripple's work with the XRPL has progressed steadily toward creating a framework capable of handling institutional-grade asset tokenization. As market worldwide transition into the digital age, XRP is poised to dominate the emerging tokenization space.
Yan, paliwanag po natin yan. Sa mga nakaraang taon daw ay tahimik ngunit tuloy-tuloy ang ginagawa ng Ripple upang gawing handa ang XRPL para sa tokenization ng malalaking asset. Habang ang mga market sa buong mundo ay lumilipat na sa digital systems, sa XRP ay nakahanda na para manguna sa panibagong yugto ng global finance. Ang tokenization ay tinuturing ngayon na next frontier sa blockchain industry at mukhang sa XRP ang isa sa mga pinakahanda sa labang ito. Sa market impact, kapag napatunayan na XRP ang kakaya nitong mag-handle ng tokenized asset sa malalaking halaga, maaaring magdulot ito ng matinding interes mula sa mga bangko at saka regulators. Ano naman po ang plano ng Ripple para sa global financial system? Sabi po rito ay Ripple has been positioning the XRPL as the infrastructure backbone for the digitization and tokenization of real-world assets, which is the next phase of global finance. According to Avery, Ripple's focus is directed toward transforming the ledger into the plumbing for trillions in tokenized assets. And paliwanag po natin yan. Ang plano daw po ng Ripple ay gawing gulugod ng bagong digital finance system ang XRPL. Ayon po kay Ginong Avery, gustong gawing plumbing for trillions in tokenized assets ang ledger. Ibig pong sabihin niyan ay magiging daanan ito ng napakalaking halaga ng digital assets sa buong mundo. Kung magtagumpay po ito, sa XRP ay hindi lang magiging coin, kundi magiging pundasyon ng modernong global transactions. Kaya sa market impact, ang ganito pong pangitain ay pwedeng magtulak sa long-term investors, sa mga long-term investors na bumili at mag-hold ng XRP habang mababa pa ang kanyang presyo. Sunod na tanong ay bakit po ba sinasabing handa na sa XRP para sa mga institutions? Yan, sabi rito ay the XRPL's performance and scalability have been tested across multiple pilot programs and partnerships involving central bank, digital currencies, and tokenized commodities. These efforts have established a foundation that supports Avery's perspective that the XRPL is not experimental blockchain but one designed for real-world financial integration. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ipinapakita daw ng Ripple na matatag na ang XRPL sa performance at saka scalability. Napatunayan ito sa mga pilot program kasama ang ilang central banks at tokenized commodities projects. Ang resulta, nakabuo po sa XRP ng matibay na basihan bilang isang blockchain na handa para sa aktual na paggamit ng global economy. Para po sa global economy. Para kay Ginong Avery, ito ang dahilan kung bakit iba si XRP sa mga project na puro teorya lamang. Sa market impact, kapag patuloy itong mapapatunayan sa mga real-world test, maaring umakyat po ang reputasyon ni XRP at tumaas ang demand mula sa institutional buyers. Ngayon ay ano naman po ang maling pananaw ng ilan kay XRP? Sabi po rito ay despite Ripple's progress, skepticism continues to shape public perception of XRP. Much of the market still views it primarily through a speculative lens rather than as a piece of financial infrastructure. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Sa kabila daw po ng tagumpay ni Ripple, marami pa rin ang hindi nakakakita ng tunay na halaga ni XRP. Marami ang patuloy na tinatrato ito bilang speculative asset at hindi bilang bahagi ng makabagong financial system. Pero sa katotohanan, unti-unti nang binabago ni XRP ang pananaw ng mga institutions dahil sa kanyang solid na technology at mabilis na transaction. Sa market impact, kapag nabasag po ang maling perception na ito, maaaring magkaroon ng massive revaluation sa presyo ni XRP sa market. Paano naman po nagbabago ang perception ng market sa ngayon? Sabi rito ay he noted that XRP's next generation infrastructure is already taking shape in real time, emphasizing that adoption is not a distant goal but an active process underway. Yan, ibig po sabihin ay ayon daw kay Ginong Avery, hindi hinaharap pa ang adoption ni XRP. Nangyari na ito ngayon mismo. Sa bawat partnership at paggamit ng XRPL sa totoong operasyon, unti-unti pong binabago nito ang structure ng mga traditional na bangko at saka financial institutions. Ang dating ideya ng blockchain bilang eksperimento ay napapalitan na ng aktual na sistema na ginagamit sa tunay na ekonomiya.
Sa market impact, ang real-time adoption na ito ay sinyalis na paparating ang mas malawak na demand kaya dapat bantayan po natin bilang mga traders at investors ang breakout zones ng XRP. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kung susuriin natin, malinaw ng direksyon ni XRP ay papunta sa mas mataas na antas ng paggamit at integration. Ang mga pahayag ni Ginong Max Avery dito ay nagbibigay po ng kumpirmasyon ng XRPL ay hindi na isang project sa hindi po isang project at eksperimento, kundi isang sistema na ginagamit na ng mga institution. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang tunay na halaga ng XRP at ito ay nasa kanyang kakayang magpatakbo ng tokenized asset sa global level. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay malinaw na sinyales na si XRP ay hindi lang basta coin kundi isang matibay na haligi ng digital finance na patuloy pang lalakas. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.